Kung mapapansin nga po ninyo, ang ating pong mga carts ngayon dun sa mga nagtitinda ng mga, halimbawa po sa mga fishball o yung mga ready to eat po natin ng mga pagkain, ay meron na po silang mga sticker. Kasi nga po ito ay nakapaloob sa aming Ordinance 37 Series of 2024. Habulan, hilahan at agawan ng paninda, nagtatalong tindera at tauhan ng clearing operations. Ganyan ang karaniwang eksena kapag itinataboy ang illegal vendors. Ngunit may ilang lokal na pamahalaan na gumagawa ng paraan upang tulungan din ang mga ito na makapaghanap buhay ng marangal. Gaya na lang sa Pasig City, kung saan pinapayagan at ni-regulate na ang mga street vendor para maging lehitimo ang kanilang kabuhayan. Ayon kay Dr. Nora Dancel, Officer in Charge ng Environmental Sanitation Section ng lungsod, sa ganitong paraan, masisigurong ligtas ang pagkain sa kalsada. Itong mga food vendors naman na ito ay halimbawa may sticker na sila, ibig sabihin na monitor na ho namin sila. Yung kalidad ng paninda, yung kalusugan po ng nagtitinda, ibig kong sabihin ay ito ay namomonitor na nai-include na ho ito sa iniikutan po ng aming mga inspector, hindi lang dun sa mga food establishments po natin. So sila kasama na rin po sa ini-inspect para ho sa safety po ng mga mamimili. Dagdag pa ni Dr. Dancel, ito ay isang hakbang patungo sa inclusive governance o pamahalaang isinasaalang-alang ang kapakanan ng lahat, lalo na ang maliliit. Kaya hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang lahat ng mga nagtitinda na magparehistro kung ayaw mawalan ng karapatang magtinda sa lungsod. After siguro mabigyan sila ng sanitary order 1, pangalawang sanitary order at hindi pa rin sila sumunod, that's the time na sasabihin na hindi na ho sila pwedeng makapagtinda po muna dito sa Pasig until such time na talagang mabigyan din sila ng ID tsaka ng cart registry number. Sa kasalukuyan, positibo rin ang naging pagtanggap ng mga vendors sa nasabing hakbang ng Pasig LGU. Siyempre, ngayon kahit papaano, yung parang confident ka na magtinda na mayroon kang ganyan na sticker, mayroon po. Nahuli po kami dito kahit hindi naman po kami doon banda. Malaking bagay po sa amin kasi hindi na gaano kami naabala. Halimbawa kung malayo pang impoundan, lalong maabala sa hanapbuhay namin. Nagbigay sila ng number para yung para healthy. Kasi kami yung in-x-ray ba? Tapos yung laboratory, sa dumi at saka sa drug test. Okay naman, wala namang Para daw kasi yung pagkain niya yung paninda. Para daw yung baka may sakit ka, makahawa ka sa iba. Ganun. Para safe ba? Ngunit sa San Juan City, nananatiling ipinagbabawal ang pagbebenta sa kalsada na siya ring pangamba ng mga nagtitinda. Isa nagkakahuli yan, kaya ating gulong yan, siyempre. Dito kami nabuhay nun, dito na kami pinalaki ng magulang namin sa bangketa. Kaya kapag maalis din kami, hindi naman kami permanente kung saan-saan din kami umiikot-ikot din kami ng San Juan. Naiintindihan din namin kasi minsan, nagano din sila trabaho nila kasi yun hindi namin sila masisi. Saka ako nakakaintindi rin naman. Pag bawal talaga, bawal. Pag sinabing bawal, maalis kami kasi bawal talaga dyan. Maapektuhan, kaso nga lang, maghanap ka na lang ulit ng panibagong pwesto. Ikot-ikot ka lang. Kung saan yung hindi bawal, yun. Ayon sa lokal na pamahalaan, kinakailangang may tamang pwesto ang mga vendor, lalo na't regular ang road clearing operations na isinasagawa sa lungsod. Pero sa Baguio City, 2023 pa nang payagan ang pagkakaroon ng special permit para sa mga taho at ice cream vendors sa Lions Head, Cannon Road. Ayon sa Resolution No. 352 Series of 2023, pumayag ang mga konsehal na ipagpatuloy ang pagbibigay ng special vending permits kung makakumpleto ang mga tindero sa mga kinakailangang dokumento at sila ay susunod sa mga alituntuning nakapaloob sa resolusyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.